success if you don't have a deadline. Ibig sabihin, hindi mo malalaman kung nagtagumpay ka kung wala kang deadline. Isang pasahero ng tricycle, sabi nung tricycle driver, saan ho kayo bababa? Sabi niyo po, dito tayo sa street na ito, sa Camela Street. Nandito na tayo sa Camela Street. Saan ho, ika kayo bababa dito? Nakita mo kayong aso na yan, ika. Diyan ika sa tapat ng aso na yan. Hindi pa rin sila bumababa kahit nandun na sila sa may tapat ng aso. Hindi siya mahinto-hinto ng tricycle driver. Sabi ng babae na pasahero, sabi ko po, dito lang ako sa tapat ng aso. Hindi humihinto yung aso, naglalakad ho yung aso eh. Kung minsan ganun eh. Sabi niya, dyan na ako sa tapat ng aso. Oo nga po, kaya lang hindi humihinto yung aso. Tingnan nyo, tuloy-tuloy yung lakad ng aso. So, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin yung tinatawag nating inventory of spirituality. Inventory of spirituality. Kasi alam niyo, sa negosyo, lalong-lalo na sa accounting, the word inventory is an accounting term. No? It's an accounting term. At ang sinasabi lang natin na inventory ay hindi lang yung mga bagay na kailangan mong bilangin ng sabihin natin visible, kahit invisible, mga bagay na spiritual. Dahil tayo mga Kristiyano, kumustahin natin ang ating spiritual inventory. Kumusta ka ba? Patapos na naman ang year 2023. How are you? What happened to you? Alam nyo, sa principle ng inventory, lalong-lalo na kapag yan ay consumable, pag consumable siya at ikaw ay nagtatrabaho sa isang warehouse, may tinatawag na first in, first out. Ginagawa yon, inventory na yon, na first in, first out, kung ano yung unang pumasok, siya yung unang ilalabas, lalong-lalo na kapag yan ay consumables. Ibig sabihin, bawa, mansanas, talagay mo sa warehouse. Hindi, pagka may bibili sa iyo ng mansanas, for example, hindi kung ano lang yung nandiyan sa pintuan. First in, first out tayo kasi nga consumables. Pwedeng masira yung unang pumasok, kailan yung unang pumasok, kaya siya rin yung unang lalabas. Now, ang tawag doon inventory. Lugi ka ba? Kumusta ba inventaryo natin? Nasa ng puhunan mo? Nandun ba sa mga kalakal mo, sa paninda mo? O kumusta na yung inventory mo? Nasa pautang ba na hindi pa nasisingil? O kumusta inventory mo? Sa listahan, meron ka pang pera, pero sa actual wala na. Sa computer, meron ka pang products, pero sa actual, ubus na. Kaya dito, pinag-uusapan natin yung inventory. Nalalaman natin kung ano yung sitwasyon mo bilang isang negosyante, halimbawa. Pero pag-usapan natin ngayon yung ikaw bilang isang Kristiyano. Pag-usapan natin yung tinatawag na spiritual inventory. How are you today? Ngayon, the year 2023 is very fast approaching. We are now on the 27th of December and 3 or 4 days to go is, 2024 na. So, kumusta tayo? Bakit tayo magkakaroon ng spiritual inventory? Para malaman mo kung ano nangyari sa iyo for the past year, within the year. What happened to you within the year? Ikaw ba ay, kumbaga sa salitang kanto, lugi ba si Lord sa iyo? Lugi ba si Lord sa iyo? Pinagpala ka lang gusto, hindi mo naman sinuklian ng matinding paglilingkod. Lugi ba si Lord sa iyo? So, yun ang tinatawag natin spiritual inventory. But again, meron tayo pagkukunan na verse. I want you to open your Bible sa book of Ephesians, the 4th chapter. So, pag-usapan natin, sa aklat ng Efeso, ang kabanata ay nasa ika-4. Ephesians chapter 4, at basahin natin ang sabi ng Bible. Let's read from verse 1. Ephesians chapter 4, verse 1. As a prisoner for the Lord. Yan ang nakalagay Ephesians 4:1. Sabi, pababa tayo. Pabasahin natin ang tuloy-tuloy. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sinasabi niya, sabi niya, bilang nakulong sa paglilingkod sa Panginoon, ay kayo na mga nasa labas, ay aking pinalalakas ang loob na kayo ay maging karapat-dapat ay sa panawagan tinanggap ninyo mula sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, paano ba maging karapat-dapat? Sabi niya, verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit
through the bond of peace. There's one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism. Now, tuloy muna natin yung verse 7. But to each one of us, sa bawat isa atin, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Kumbaga, biniyayaan tayo ng kanyang biyaya ayon sa kanyang itinakda sa bawat isa. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Ano yung gifts na yon? Basahin natin verse 11. Tulundag tayo verse 11. So Christ himself gave, ito yung gifts niya sa church. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Ano yung purpose? To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Sabi niya, ibinigay ng Panginoon sa kanyang church, itinatawag na mga propeta, apostol, mga ebanghelista, mga pastor at mga tagapagturo, mga teachers. Ano ang layunin? Until we all reach unity, verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God. Now, gusto ko pansinin nyo rito na verse 17, lundag tayo 17. So I tell you this and insist on it. Sabi ito dito namimilit si Paul. Sinasabi ko sa inyo ito at ipinagpipilitan ko sa inyo. Sabi niya, so I tell you this and I insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Okay, ano ba yun? Ang sinasabi lang dito, huwag kayong makatulad sa mga hintil kasi may mga hintil na pagkatapos nilang maranasan ng kabutihan ng Diyos, ay tumalikod pa rin sila. Nasayang yung kanilang pananampalataya. Yun ang sinasabi niya rito. Ngayon, kailan ba nasasayang ang isang bagay? Pag alam mo na yung ginagawa mo ay wala palang kabuluhan o nawawalan ng kabuluhan. Kaya nagiging sayang. Kaya ito pag-uusapan natin ngayong gabi ay spiritual inventory. Kumbaga, inventory of spirituality for 2023. Yan ang title talaga natin. Inventory of spirituality for the year 2023. Kumusta na ako? Who am I? Sino na nga ba ako ngayon? Ano na ba nangyari sa buhay ko? Ako ba ay tama pa rin ba yung ginagawa ko bilang Kristiyano? Am I doing what God is commanding me to do? So ito yung sinasabi ng Bible. Shall we pray please? Tayo muna yumuko, tayo manalangin, hingin natin pagsama ng Panginoon. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Kami, Panginoon, nagpupuri sa iyo dahil alam po namin, Panginoon, nandito kayo at kami, Panginoon, sinasamahan mo sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, thank you so much for tonight. Ang aking panalangin ay maunawaan namin ito at kasama sa aking panalangin ay gawin mo kaming katanggap-tanggap, Panginoon, ngayong pong gabi. Forgive us, Lord, for all the sins na we have committed. Tawarin mo kami sa lahat ng ayong nagawang mali. Ngayon po ay buksan niyo ang aming isipan. Maunawaan po namin ang iyong mga salita. Sa aming buhay Kristiyano, mangusap po kayo. Lalo-lalo na, Panginoon, sa oras na ito na aming pong pag-aaralan ang spiritual inventory ng aming kanya-kanyang Christian life. Salamat po. We invite your Holy Spirit, Lord, to be with us, na mangunguna sa amin at magbibigay sa amin ng paunawa sa lahat ng aming pag-aaralan. Ang papuri po sa iyo lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpakan naman natin si Lord. Kahit alam ko hindi ko maririnig palakpak mo dyan. Okay, unang-una, gusto kong sabihin dito sa inyo na lahat ay sinusukat. Alam niyo ba na lahat ay sinusukat ni Lord? Measurement is very important to the Lord. Kumbaga, kung hindi kasi mahalaga ang measurement kay Lord, hindi siya babanggit ng mga numero. Katulad halimbawa, nung pinagawa ni Lord kay Noah yung arko, hindi sinabi ni Lord kay Noah na, o Noah, bahala ka na kung anong gagawin mo dyan sa arko, basta gumawa ka ng arko. Hindi, may measurements. So those measurements came from the Lord Himself because measurement is important. For example, yung mga number, importante. O bakit 7 days of creation yan, no? Bakit merong mga, halimbawa sa tithes, bakit may 10% na pinag-uusapan? So, kay Lord, importante yung mga numero. Mahalaga sa Kanya yung numbers. Kaya ngayon, pag-usapan natin dito sa ating pag-aaral, spiritual inventory. Kumusta ka na? Ngayon, sa Ephesians chapter 4, isang panukat dito na gusto kong tingnan nyo mabuti
Ang sabi ni Lord, tingnan nyo ha, verse 1 ha. Sabi ni Lord sa verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a worthy of the calling you have received. Ang sinasabi niya, ako bilang isang nakulong na lingkod ng Diyos. Kumbaga, nakulong na ako. Sa literal, nakulong talaga siya. Pero sa panawagan ng Diyos, nakulong din siya. Kumbaga, ang kinabuhay niya, yung panawagan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, kayo din ay may panawagan si Lord sa inyo. Ngayon, kayo ba ay naging karapat-dapat sa panawagan na yan? Yun eh. Naging inventaryo dito si Paul. Sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. How did we treat, no? How did we, sabi natin, use? O how did we utilize yung calling na binigay sa atin ng Panginoon? Kasi ang nakalagay dito, sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling. So lahat tayo meron sinasabi na worthiness of the calling. Kumusta yan? Sinasabi ni Paul. How is it right now? Kumusta siya? Ngayon, siya rin ang nagbigay ng mga ilang pointers para mo masusukat yung worthiness of your calling. Pagpasa mo sa inventaryo. Ito, verse 2. Sabi niya sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So, number 1, na sinasabi niya dito is be completely humble. Number 1, na sukatan ng yung spiritual inventory, yung humility. Ayan. Sabi niya, no? Be completely humble. Kumbaga, 100% dapat ang humility, hindi medya-medya lang. Hindi medya-medya lang. So, parang nagpupuri ka sa Diyos, pero may banat ka pa na naalanganin sa sides. Parang ganito, bawa, kumanta ka. Maganda pagkakanta mo. Sabi ng isang brother, alam mo, nakaka-bless yung kanta mo. Ay, sa Diyos ang papuri. Wala pang practice yan. Yung mga ganun balat, yung medya-medya eh. Kay Lord ang papuri, pero wala pang practice yan. Nakakatawa, di ba? Glory to God, pero wala pang practice yan. So, yung mga ganun. So, sabi nyo ng Bible is humility. Kumusta ba tayo this year? Ano ba nangyari? Tayo ba ay naging humble this year? Tayo ba ay naging mayabang this year? Kumusta tayo this year? Ano nangyari? Sabi niya rito, be completely humble. So, isa sa mga inaasahan ni Paul sa mga tinawag ng Diyos na mayroong panawagan, worthy of the calling, ay mayroong humility. Kaya nga, tanungin natin, marami magtatapos na taon, mayabang pa rin ako. Huwag naman ganun. Sige, siyempre, paminsan-minsan, alam mo, pagka yan ay old nature natin, paminsan-minsan sumusundot yan eh. Kaya lang bilang isang Kristiyano na lumalago ka na kay Lord, alam mo malinaw na ang papuri ay para sa Panginoon. Kaya lang ang sinasabi lang dito ni Paul ay yung word na humility. Why humility? Bakit humility? Sabi niya, be completely humble. Tapos tinayo yung 2 words na kanyang isinunod. Ang 2 words na kanyang isinunod dito, sabi niya, gentle, be gentle, and be patient. Alam nyo, wala akong nakitang humble na hindi gentle. Walang magsasabi siya na siya ay humble pero arrogant. Wala. Karamihan ng mga humble, gentle. Maamo yan. Mararamdaman mo yan sa pananalita pa lang, tono pa lang ng boses, madarama mo yon. Excuse lang. Okay, so ulit number 1 dito yung humility. So kumusta tayo for this year? Tayo ba ay naging humble? Kasi sabi nga rito, be gentle. Sabi ko wala akong nakikitang humble, sorry, na hindi siya naging maamo. Siya ay gentle. Tapos, meron pa siya kasunod. Paano daw yung, paano nga yung completely humble? Be completely humble, be gentle, and be patient. Naku, eto na. Kumusta ang pasensya natin this year? Wala akong nakitang humble na walang pasensya. Karamihan ng mga taong mapagpakumbaba, ang haba ng PC ng pasensya. Karamihan yan. Parang konti lang yata yung humble pero hindi pasensyoso. Parang contradicting yun. Ngayon sabi ng Bible, ang isang tinatanong ni Paul ay kumusta yung worthiness of the calling you have received? Kumbaga, he was expecting it na karapat-dapat yung panawagang napunta sa atin na bilang lingkod ng Panginoon, kaya nga lang meron siya sinusukat. Be completely humble. So number 1 dyan is humility. How are we this year?
patapos na ang 2023. Kumusta ka? How is your life inside your company? Inside, sabihin natin sa pagkasama mo yung mga workmates mo, how are you? Ikaw ba yung life of the party? Ikaw ba yung nagpapasaya? Okay lang yung magpasaya, pero pagka ikaw na yung pinakamayabang sa loob, nakakatakot na yun. Nakakatakot na yun. Maraming mga Christian, masayahin talaga. Pero kumisan, mapapansin mo, parang nawawala tayo sa linya. Kaya dito, sinasabi ni Paul, kung titignan niyo mabuti, unang kanyang itinatanong, are we completely humble? This year, kung magsasabi, ay, nung January, humble ako last year. Ay, this year, nung January, this year, humble ako. Pero nagbago ugali ko nung mga Mayo. nung June na, parang bumalik ako, bumait ako uli. Pero nung April, parang mayabang ata ako noon. So dito, chinecheck tayo. Chinecheck tayo ni Paul. So meron tayong inventaryo. How are you? Alam niyo, ang kahirapan kasi sa humility, alam niyo, hindi mo pwedeng itaas ang kamay mo, sabihin mo ikaw ay humble. Hindi. Sabi nga, yung pagiging pagiging mapagpakumbaba, ang isang bagay na napakakomplikado. Pag sinabi mong meron ka nun, wala ka talaga nun. Kasi ang karamihan ng mapagpakumbaba, iba nakapapansin, hindi ikaw. Kaya oras na sinabi mo, I'm humble, naku, wala ka nun. Hindi mo yung pwedeng sabihin. Kaya dito, ulit-uli, ang sabi ni Paul, tayo na mayroong tinanggap sa Panginoon na panawagan yung tayo ba'y karapat-dapat, yung worthiness of the calling. So sabi niya, be completely humble. So susukatin ngayon yan. Kumusta ka ngayong taon na to? Ikaw ba ay naging humble this year? Ikaw ba ay naging, sabihin natin, bang naging halimbawa ka ba ng ibang tao na sa kabila na yung karanasan sa iyong buhay, ikaw ay nananatiling mapagpakumbaba kahit marami kang blessing, kahit maraming maganda nangyari sa iyo, ikaw ay nananatiling humble. So, una yun, sabi nga niya, be completely humble. So, number 2 na sinasabi niya dito ay nasa verse 3. Verse 3. Ulitin ko verse 3 hindi verse 3. Okay, verse 3, ito sabi ng Bible. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So make every effort to keep the unity. So number 2 yan. So sabi niya rito sa atin, sa ating inventory of spirituality for 2023, unang-una yung humility niyan, tinatanong ka ni Paul, o kumusta ba yung ministry mo, yung are you worthy of the calling? Ikaw ba nananatiling humble? Number 2, ikaw ba ay mayroong pakikipag-unite? Yung number 2, yung unity. Kumusta ka bilang isang Kristiyano? How are you in your Christian life? Kumusta ka sa iyong work, sa office, sa mga neighbors mo? Alam niyo ba kung ano yung dilema? Alam niyo ba yung dilema ng mga Christians? Ito yung dilema ng mga Christians. Nung tayo mga Kristiyano ay tumama ang perspektibo sa mga bagay-bagay dahil Kristiyano ka, hindi mo alam na nagiging separatist tayo. Hindi mo alam na nagiging perfectionist tayo. Hindi mo alam na nagiging para bang you always think of perfectionism. Alam nyo, nung maging Kristiyano tayo, tumama ang ating mga prinsipyo. Nakasali kasi sa Bible. Pero kung minsan alam nyo, nawawala tayo sa linya. Yun ang dilema natin na hindi natin napapansin. Katulad halimbawa, nung unity. Ano kung kasama ko sa trabaho ay puro green na pinag-uusapan. Kaya na Christmas party ito ng kumpanya eh. Kailangan kong sumama dito, kailangan kong mag-participate. Huwag mo namang sabihin kayo mga green na pinag-uusapan nyo, hindi ako pwede sumama sa inyo. Christmas party ng kumpanya yan. Matuto ka makipag-unite. Matuto ka makisama. Ganun talaga sa mga kumpanya. O kaya naman sa mga kaibigan mo. Kung minsan alam nyo, sinasabi natin na alam natin ng Bible, but we don't know how to relate with other people. Dito sabi nga nito, dapat marunong tayong makipagkaisa. O, iyan sa labas pa yan. Kumusta sa bahay? O kumusta sa bahay? Halimbawa, sasabihin ni tatay na tayo mag-aircon tayo pero ang aircon natin 2 hours lang, 3 hours para kuryente natin mababayaran natin. Tapos ikaw naman bukas ka ng bukas. Alam mo namang nag-usap na learn to unite with the family. O kaya naman halimbawa sabihin halimbawa walang gagalaw rito salad na to sa New Year pa to. Sabi nga naku lahat sila nagkakaisa. Ikaw naman pagpikit ng mata nila binabanatan mo kahit madilim. Huwag ganon. Learn to unite with the family. Kasi nga, mamaya pa, sa medianoche pa yan. Wala tayong kakainin sa medianoche. Alam nyo, ganun din sa loob ng church. Unity is very important. Alam nyo,
If there's one thing that I really appreciate sa ating church, grabe ang unity ng ating church. Although we are that small, hindi tayo ganun kalaki pa, pero grabe yung pagkakaisa ng ating church. When there is a need, when there is a problem, pag may kailangan i-solve, grabe. Grabe ang ating church. One thing that I really appreciate sa ating church, baka nauunawaan nila yung pakikibalikat sa lahat ng mga pangailangan ng ating church. At yun ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Okay, so dito sinasabi lang sa atin ni Paul, yung worthiness of the calling, he's expecting na dapat tayo humble. Merong humility. Pag sinukat din silang yung humility, kumusta ka? Sa 1 to 10, ang pinaka-humble 10, anong number ka? Ikaw ba ay 9? Oo. Ikaw ba ay 8? Nasaan ka? 10! 10 ako. Oh, talaga ha? 10. So, yun ang usapan, humility. O pag-usapan yung unity. O kasi nga, ang tatanungin dyan, yung mga, kung halimbawa, disciple ka, tatanungin dyan yung leader mo, tatanungin dyan yung kasamahan nyo sa work, yung mga kasamahan mo sa church. Tatanungin ka na, marunong ba makipag-unite yan si sister, si brother? Nakipag-unite ba yan? Yan ba marunong ba yung makipag-unite? Yun. Pag tinanong yun, sabi ko nga, halimbawa ay, meron tayong national television. Halimbawa ay tatanungin kayo ng kapitbahay ninyo. Halimbawa may tatanungin sa kapitbahay ninyo. Tapos nakatutok halimbawa ang CNN. Tatanungin yung kapitbahay mo. Siya lang tatanong niya. Ito bang kapitbahay niyo na ito na si Ruel De Vera? Ito ba marunong ba itong makipag-unite? Ito ba ay marunong makisama? Baka sila yung magsasabi. Ano kayo sasabihin ng mga kapitbahay natin? O tingin sa atin separatist. Sabihin na separatist, yung bang lagi bumubukod, ayaw natin sumama, ayaw natin sumali. So, yun ang ibig sabihin. So, dito, how are you? Sa loob ng church, how do you unite yourself with the programs of the church? So, dito lahat ng kaya natin gawin, we will support everyone. Basta't meron tayong magagawa para sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, isang bagay na pinagpapasalamat ko sa ating church ay yung unity natin ng bawat isa. So, ngayon, ang tanong, kumusta ka naman? Ikaw bilang individual na Kristiyano, na isang manggagawa, isang naglilingkod sa Panginoon, pag sinukat ang yung humility, nasa 10 ka ba? Yung sasabi natin, pinaka-humble 10, ay hindi, mga 9 lang siguro. Eh yung unity mo, how about your effort to unite with others? Alam niyo ba na ang pakikipagkaisa ay ine-effortan? Tingnan niyo, sabi ng Bible. Tingnan niyo yung nakalagay dito sa verse 3. Samahan niyo ako sa verse 3. Sabi ng verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So yung unity, nilalagyan ng effort, make every effort to keep the unity. Kaya sa ating dito sa church, bawal ang marites. Bawal ang marites dito sa church. Kasi dito dapat kinikip mo eh. You are responsible in keeping the unity of the church. Dapat ang ilalatag mong salita kay brother, kay sister, nakalalakas. Hindi nakapagpapabagsak ng espiritu. Ang sinasabi mo sa kanya ay yung umaangat ang kanyang spirit. Hindi yung babagsak kasi nakatanggap ka ng negative news. Ikakalat mo yung negative news. Hindi mo alam, nagkakalat ka ng mga negativity. Dapat dito, sabi ko nga ay, ang kinakalat natin ay mga positibo na pwede magpaangat ng ating spiritual life. Yun ang dapat na binabahagi natin. So, sabi niya, keeping it. So, number 1, sabi natin yung humility, yun yung ating spiritual inventory na number 1. Number 2, yung unity. Sabi niya dito, keeping it. Huwag kang papayag na masira ang pagkakaisa. Dapat manatili ang pagkakaisa. Kaya pagka mayroong halimbawang sister o brother na magkukwento sa inyo ng negative, ikaw dapat ang taga-rebuke. Ulitin ko ha, pagkakalatang kakukwentuhan ka ng negative, ikaw ang taga-rebuke, huwag mo entertainin. Bakit mo re-rebukein? Brother, sister, wala dito si sister na binabanggit mo, wala siyang kakayanan para idepensa ang sarili niya sa sinasabi mo. Kaya siguro natin siya pag-usapan. Pero yung iba, ina-entertain. Ina-entertain ang mga bagay na negatibo. Dito, sabi niya, keeping the unity. You know what dissolves this unity? Because of mga wrong informations. Kaya dito, sabi niya, dapat tayo, sabi niya, you keep the unity of the body of Christ. You keep anything that we do should keep the unity of the body of Christ. Huwag tayo basta naniniwala, may nagsabi ng ganito, may nakarating sa'yo sinabi ni brother, may nakarating sa'yo sinabi ni sister, tapos pagkukwentuhan na natin siya. Huwag ganun.
masamang ugali ng Kristiyano yun at hindi pa matatawag na Kristiyano yun. Ang sabi rito, keeping it, ang sabi ng Bible, keeping the unity. Keeping the unity. Make every effort to keep the unity. Wow naman. Sana this year, 2024, kung paano tayo nag-unite this 2023, patuloy pa rin tayo nagkakaisa. Stop entertaining mga negativity coming from people, especially those people na wala sa loob ng church who doesn't know what is really happening sa ating church. So dito, sabi ko nga, inventory of spirituality for 2023, unang tinatanong ni Paul is your humility. How is your humility? Sabi niya, be completely humble. So, ini-expect sa mga tinawag ni Lord ay may humility. Number 2, yung unity. Make every effort to unite. Sabi niya. So, keeping it, tapos make every effort. Lahat ng effort mo dapat sa pagkakaisa. Kasi pagka ang templo ng Diyos ay nasira, pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Ano man ang mga dahilan para yung kapatid mo o brother o sister mo ay na-discourage sa paglilingkod sa Panginoon, lalo sa pag-entertain mo ng mga negative na mga bagay, pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians, ang sino magsira ng templo niya ay sisirain niya rin. Okay? Now, punta tayo sa pangatlo. Ito sabi ng Bible. Samahan niyo ako sa verses 11 and 12. Verses 11 and 12. Sabi niya, si Christ ay nagbigay ng mga ministry sa loob ng church. Sabi niya, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ano yung objective sa 12? To equip His people for works of service. Para sila ay lalong magamit, lalong matuto. Tingnan nyo ha, to equip His people. So, kaya ibinigay ang mga pastors, may mga sa ibang mga church, may mga apostles. We respect that. Pero hindi mo nga kailangan puwersay na dapat lahat na yan nasa loob ng church. No. Yan po ay kusang ilalagay ng Panginoon kapag panahon na. Pero hindi po yan kailangan lumabas lahat yan sa loob ng isang church para masabing ang church po natin ay nakasusunod lahat sa Panginoon. Now, dito sabi niya, ang objective bakit nilagay yung mga teachers, pastors na yan to equip His people. Bakit kailangan equip? Sabi niya, for the works of service. Kaya po tayo walang hinto ang training. Wala na tayong hinto sa ating training. Tuloy-tuloy yung ating COVID training. Meron na tayo levels 1, 2, and 3. Tuloy-tuloy yung ating TSS 01. Kaya nagtataka sila, basta bakit di ka napapagod sa training? Kasi command yan ni Lord. You have to continue training the leaders para tumibay ang bahay-sambahan. Kapag ang gusto natin na matibay na bahay-sambahan, kailangan matibay ang mga leader. Matibay. So paano titibay kung hindi naman sila matuturuan ng mga tamang aral? So dito sabi ng Bible, tingnan nyo ha, ano yung objective? Hanggang saan yung pagtuturo na yan? Sabi dito ng Bible, samahan niyo ako dito sa kasunod na verse. Sabi ng Bible, sa verse 13, sabi niya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Hanggang saan yung training? Hanggang sa mag-mature. Yung pangatlo na tinatanong dito is maturity. Ayan o nakalagay o. Hanggang saan yung training na yan? Hanggang sa mag-mature sila. Hanggang sila ay mag-isip na katulad ng paraan ng pag-iisip natin, katulad ng ating mga kaalaman, kailangang malaman nila lahat yan. Kaya dito mapapansin ninyo, yung worthiness of the calling na iniimbentaryo ni Paul is kumusta ka? How's your maturity? How's your maturity? Kumusta na ang iyong kalaguan bilang Kristiyano? Nakalulungkot na tayo bilang mga Kristiyano, lalo lang tayo mga worker. Minsan, ang mga decision making natin medyo mali pa eh. Sa totoo lang, marami. Pero we have to learn. Natututo pa rin tayo. Kumbaga, hindi mo pwedeng isarado yan. Isarado na, hindi na matututo yan habang buhay na ganyan. Wala mo makapagsasabi ng gano'n. God can change anybody at any moment, at any time. Pwede tayong baguhin ni Lord. Kaya wag natin tutudukan si sister o si brother na habang panahon na yan, hindi na yan matututo. Tama na, wag na natin yung paatinin ng ganito mga training. Hindi po. We can always learn. We can always be changed. And we can always equip others. Kaya dito, kung mag-uusapan natin, yung pangatlo na iniimbentaryo dito ni Paul is your maturity. Bakit daw may mga training? Anong purpose? Sabi niya, upang tayo ay ma-equip until maturity. See? So,
Hindi ka magmamature pag wala kang mga training, wala kang mga aral sa Panginoon. Ang kagandahan kay Paul, si Lord mismo ang nagturo sa kanya, na-encounter niya sa Damasco. So dito, ang sinasabi lang natin, huwag tayong hihinto, huwag tayong papayag na nai-stagnant tayo. Ba, tapos ka na sa training, isip na pa, ano ba pwede ko pang ma-attinan na training? Ano ba pwede kong ma-attinan na mga pag-aaral natin? Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, ang dami kong mga estudyante ng mga pastors coming from different countries. Nagtatanong, Pastor, meron ba tayong bagong lesson ngayon? Ano ba bago mo tinuturo ngayon? Sama naman kami dyan. Ang daming uhaw sa pag-aaral. At yung mga yun, may mga registration pa yun. Pero sa atin, free na nga, ayaw pang seryosohin. Free na nga, ayaw pang seryosohin. Yung iba, they're taking it so lightly. Katulad halimbawa ng ating nangyari doon nakaraang level 1. Alam niyo ba ang level 1, dalawa na lang natitira? Samantala, ang dami nila ng una, almost 20. Nung una, usapan namin ang pagsasubmit ninyo, ng reflection ninyo every Sunday. Lumagpas sila. Sabi ko, sige ito, uulitin ko uli ha. Sa susunod na lesson ninyo, pagbibigyan ko kayo. Pero sige, tapusin niyo muna itong reflection ninyo. Sa susunod ha, Sunday na ha. Opo, opo. So ito na ngayon. Lesson number 2. Lumagpas na naman ng Sunday. Wala na namang nag-submit. Dalawa lang ang nag-submit. Si Tim lang at saka si Veronica. So lahat sila inalis ko sa level 1. Ang itinira ko lang si Tim at si Veronica. They have to learn. Character building ito eh. Hindi tayo ng baby dito. Bakit kahit mukhang baby sila, mga bago pa lang, kailangan na silang turuan. Kasi ito, wala namang pinagagawang mahirap eh. Dito, discipline lang. Sarili mong oras lang. Discipline lang. Wala ka sa kanya pinagagawa na mahirap man siya. Wala eh. Kaya nangyari sa level 1 na less than 20, dalawa lang natira. Bakit? Tingnan niyo po yung verse na mababasa ninyo. Ephesians chapter 4 pa rin. Tingnan niyo verse 14. Ephesians 4:14. Then, sabi niya, we will no longer be infants. Kailangan natin graduate sa infancy. Alam mo na ang bago, turuan mo na. So hindi natin sila basta hindi lang tinuruan. Sabi ko sa kanila, magsasubmit kayo every Sunday ng reflection. Pag late, hindi na tatanggapin. Sumablay. Sipin mo, Lunes na. Parang ilan lang ang nag-submit. Sabi ko, pagbibigyan ko kayo ha. Please. Sa susunod, Sunday na. Anong ginawa nila? Walang nag-submit, dalawa lang. Inalis ko silang lahat para matuto sila. Kasi ito, free na nga ito, wala na nga itong bayad eh. This is character building. This is character shape. So dito, we have to learn. Every one of us. We have to learn. So, pangatlo, sabi nga natin ito, yung maturity. Sinusukat ng maturity. Kumusta na tayo? Nag-matured ba tayo? Sa ilang buwang lumipas na nasa ikapang-12 buwan tayo ngayon, how are you? May mga natutunan ka ba sa iyong Christian life? Nag-matured ka ba sa iyong Christian life? Umayos ka ba? Mas naging mabait ka ba ngayon? Mas naging pasensyoso ka ba ngayon? O mas tumapang ka? So dito ulitin ko uli, ini-inventaryo ito ni Apostle Paul. Sabi nga natin, inventory of spirituality for 2023, he was asking, kumusta na ang ating humility? Mas naging humble ka ba? Mas nabawasan ba yung yabang mo this year o mas naging mayabang tayo? Then unity, mas naging marunong kang magkaisa. You learn to be tolerable with other people. Hindi ka laging nakaturo na sila lagi may kasalanan. You learn to mingle with other people. You learn to unite with the church. Yung programa ng church, are the things that you do is in alignment with the church? Ikaw ba nakikipag-unite sa programa ng church, ng inyong ministry? Pare-pareho ba tayo ng ginagawa? So are you in unity with the church? And number 3, yung maturity. Nag-matured ba tayo? Kumusta ang ating Christian life? Mas naging pasensyoso ka ba o mas tumapang ka? Mas naging humble ka ba o mas yumabang ka? Ito yun. Kinukumusta ito ni Apostle Paul. Now, so sabi nga natin dito, sa ating conclusion natin ha, in your Christian life, spiritual inventory is a must. Ulit ha, in your Christian life, spiritual inventory is a must. Sa ating buhay Kristiyano, yung spiritual inventory ay kailangan gawin. Alam nyo, some of us are doing it every night. Hindi yan yearly inventory. Hindi yan semi-annual inventory. Alam nyo, madalas,
tayo, hindi nyo lang alam, bawat gabi nag-iinventaryo tayo. Hindi nyo napansin, ang isang empleyado na responsable sa kanyang trabaho, bago yan matulog, tinatanong yan ang kanyang sarili. Talo ba ang kumpanya sa akin this year? Itong araw na to? Kumusta ba ako ngayong araw na to? Ako ba ngayong araw bumetex-petex lang sa office? Pinasweldo ba ako na walang nangyari? Ako ba ay walang ginawa maghapon at pumapara-paraan lang ako na kunyari busy? Ako ba ay nagbisi-bisihan lang para masabing kunyari nagtatrabaho? Bago ko pikit ang mata mo, bago mo pikit mata mo, tanong mo, talo ba ang kumpanya sa akin o panalo? Kailangan mong gawin yun para mag-excel ka lalo sa work mo. Pero pag sanay ka sa petiks-petiks lang, talaga hindi ka na-aasenso habang panahon tayong ganyan. Ganon din ang Kristiyano. Bago ka matulog, kumusta kaya si Lord sa akin ngayong maghapon? Natuwa kaya si Lord sa akin? Na-bless kaya si Lord sa buhay ko? Nalugod kaya si Lord sa mga ginawa ko kanina? Okay kaya ako kay Lord ngayon? Tama ba yung ginawa ko? You have to ask. That's why spiritual inventory is very important and it is a must for every Christian. So ito, hindi lang ito ginagawa doon sa year-end inventory, quarterly or semi-annual, ginagawa yan nightly, everyday, daily, ginagawa dapat yan ng Christian. Who am I? Nasaan na ba ako? Kumusta yung aking paglilingkod kay Lord? Kumusta na yung mga pangarap ko? Kumusta na ba ako bilang Kristiyano? Nakaka-bless pa ba ako bilang leader? Nakapag-aakay pa ba ako ng maayos? Kumusta yung mandate na sinasabi sa akin ng Panginoon? Nagagawa ko ba? Ako ba ay blessing sa kumpanya namin? Ako ba ay blessing sa work ko? Spiritual inventory. Pag natutunan natin yan, you will learn to apply it every day, even with your company. And once you learn it, you can see if you're growing or not. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating Wednesday Word, yan ang mensahe. I've been praying every night for all the world to just